Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuha ang pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmata na, hinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Kinsa ang nagtukod sa imong simbahan? Ang Ginoo ba ang nagtukod sa imong simbahan? O tao ba lamang kaha ang nagtukod sa imong simbahan? May usa lamang katinuod nga simbahan ni Kristo. Kaya dunay libuan ka denominasyon nga miangkon nga sila ang nagsunod sa tinuod nga doktrina o hustong interpretasyon sa balaang kasulatan. O silang tanan miangkon nga giniyahan sa Espiritu Santo. Apan ang Espiritu Santo dili mohatag og kalibog. Dili may tabo nga husto sila. Unsaon na lang kung anaa ka may sakop sa dili hustong simbahan? Dili ka ba gustong masayon? Dayag na lang nga ang tinuod nga simbahan nga tinukod ni Jesucristo, mao gayud ang bugtong tinuod nga simbahan. Apan sa tibuok kasaysayan, may mga daotang tao nga may pakita ug nagtukod og bini nga simbahan ug gidala ang katawhan ngadto sa pagtuto. Atong tan-awon ang nangagi aron atong makita kung unsa gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo ug unsa ang simbahan nga gitukod sa mga tao lamang. Makadawat ka ba sa kamatuoran? Kung ikaw nasakop sa Assyria nga simbahan sa Sidlakan, ang imong simbahan mibuwag sa simbahang Katoliko niadtong 431 AD. Sa dihang ang mga obispo nga Assyria misalikway sa konseho sa Efeso. Kung ikaw nasakop sa Oriental Orthodox nga simbahan, ang imong simbahan mibiya sa simbahang Katoliko niadtong 451 AD. Sa dihang pipila ka mga obispo sa Sidlakan, misalikway sa konseho sa Chalcedon. Kung ikaw nasakop sa Eastern Orthodox na simbahan, ang imong simbahan mibuwag sa simbahang Katoliko niadtong 1504 AD atul sa dakong pagkabahin-bahin. Kung ikaw nasakop sa Lutheran nga simbahan, ang imong simbahan gitukod ni Martin Luther niadtong 1517 AD. Si Luther usa ka Agustinian nga monghi nga mibiya sa simbahang Katoliko ug mitukod sa Protestantismo. Nagtudlo siya og pagtuto sama sa kaangayan pinaagi sa pagtuo lamang og sola scriptura. Iya paganing gipuno ang pulong lamang diya sa Roma Kapitulo 3, versikulo 28. O gusto niyang wagtangon ang basahon ni Santiago diya sa Biblia tungod kay nag-ingon kini
nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuo lamang. Siya usab mibakwi sa iyang panaad sa dili pagminyo ug nakigminyo siya sa usa ka madre. Kung ikaw nasakop sa Anglican nga simbahan, ang imong simbahan gitukod ni King Henry VIII sa Inglaterra ni adtong 1534 AD. Si Henry mibiya sa simbahang Katoliko o mitukod sa simbahang Anglican tungod kay ang Santo Papa dili man mo hatag kaniya og diborsyo. Kung ikaw usa ka Calvinista, ang imong pagtuon sa pagtuo gimugna ni John Calvin ni adtong 1555 AD. Ang Calvinism nagtudlo og pagtuo sama sa limitadong pag-ula nga nagingon nga si Jesus namatay alang sa pipila lamang ka mga pinili ug dili alang sa tanang katawhan. Apan ang balaang kasulatan nagingon nga ang Ginoo nagtinguha nga ang tanang tawo maluwas. Si Calvin mingon usab nga dili gayud mawala ang kaluwasan sa tawo. Apan ang balaang kasulatan nagingon nga mahimo kining mawala sa tawo. Si San Pablo miingon, hinuon maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gyud ang matuod nga Kristohanon. Kung ikaw naisakop sa Presbyterian nga simbahan, ang imong simbahan gitukod ni atong 1560 AD ni John Knox. Kung ikaw nasakop sa Baptist nga simbahan, ang imong simbahan gitukod ni atong 1909 AD ni John Smythe. Kung ikaw nasakop sa Methodist nga simbahan, ang imong simbahan natukod ni atong 1739 AD nila ni John o Charles Wesley sa dihang mibuwag sila sa simbahan nga Anglican. Kung ikaw usa ka Episcopalian, ang imong simbahan gitukod ni Sam Seabury niadtong 1789 AD. Ang Episcopalian nga simbahan mao ang American version sa simbahan nga Anglican. Sa pagkakaron, kini mao ang labing gawasnon nga simbahan kay nitugot man kini sa pagkahiusa sa managsama nga lalaki ug uban pang yawanon nga moral. Kung ikaw naisakop sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ang simbahan nga Mormon, ang imong simbahan gitukod ni Joseph Smith niadtong 1830 AD. Si Joseph Smith mituo nga ang Ginoo usa ka tawo nga nagpuyo sa laing planeta ug nahimong Ginoo. Siya usab mitudlo nga ang tawo mahimong Ginoo ug mo'y mumando sa kaugalingon nilang planeta. Si Smith nagbaton og daghang asawa ug mitudlo nga kinahanglan nga magbaton og daghang asawa ang usa ka tawo aron mahimong Ginoo. Kini mo'y usa ka pagpasipala. Ang balaang kasulatan miingon nga usa lamang ang Ginoo. Kamu mao ang akong mga saksi ug mga alagad nga akong gipili aron makaila kamo ug magtuo kanako ug makasabot nga ako ray Dios. Walay Dios nga una kanako ni may lain pa sunod kanako. Kung ikaw naisakop sa simbahan ni Kristo, ang imong simbahan gitukod nila ni Warren Stone ug Alexander Campbell niadtong 1836 AD. Nganong tawgon mo man ang imong simbahan ug simbahan ni Kristo, nga natukod naman ni Kristo ang iyang kaugalingon nga simbahan niadtong wala pa ang 1800 nga katuigan. Kung ikaw usa ka Seventh-day Adventist, ang imong simbahan gitukod ni Ellen G. White niadtong 1844 AD. Si Ellen White nagtudlo nga ang Santo Papa usa ka Antichrist tungod sa titulo niini nga Vicarius Filii Dei, nga sa Latin nga pinulungan magkahulugan og 666. Apan ang titulo sa Santo Papa mao ang Vicar of Christ.
dili vicarious filii Dei, ug ang Vicar of Christ wa makahulugan sa 666. Ang dakong katingad-an mao kini. Ang ngalan ni Ellen G. White mao man hinuon ang maisip nga 666 sa pinulungan nga Latin. Gawas pa ang bagong kasulatan na sulat sa pinulungan nga Greko ug dili sa Latin. Ang mga tagsulat sa bagong kasulatan nagsulti usab sa pinulungan nga Aramaiko ug dili Latin. Ang mga Adventist magsimba sa adlong Sabado ug dili sa Domingo, sukway sa unsay gibuhat sa mga karaang Kristiyano. Kung ikaw usab saksi ni Jehova, ang imuhang simbahan gitukod ni Charles Taze Russell niadtong 1874 AD. Ang mga saksi ni Jehova mulimod sa kabalaan ni Kristo ug miangkon nga siya mao ang nagpakatao nga si San Miguel Arcangel. Apan sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5, nag-ingon nga walay anghel nga gitawag og anak gawas kang Kristo. Ang saksi ni Jehova miguba sa balaang kasulatan sa ilang New World Translation. Kung ikaw na'y sakop sa Pentecostal, ang imong simbahan gitukod ni Charles F. Parkham niadtong 1901 AD. Kung ikaw na'y sakop sa Assemblies of God, United Church of Christ, Calvary Chapel, Born Again Movement, o sa daghan pang mga non-denominational nga simbahan, ang imong simbahan gitukod sa nagkalaing-laing mga protestanteng mga ministro sulod sa usa ka gatos ka tuig nga milabay. Kung sakop ka sa Iglesia ni Cristo, ang nagtukod niini mao si Felix Manalo. Kinsamingon nga siya usa ka anghel, ang katapusan nga mensahero sa Ginoo. Kini misukwahi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2. Kay ang Ginoo nagigsulti kanato, pinaagi sa iyang bugtong anak lamang, si Jesus, ug dili pinaagi kang Felix Manalo. Ug ang iyang pagkaanghel misukwahi sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 9. Kay si Jesus isip tao, nahimo man nga ubos kaysa anghel. Kung si Felix Manalo usa ka anghel, nan siya mas labaw pa kay kang Jesus. Ug diha usab sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 11, klaro kayo nga ang mga anghel mas labaw pa kaysa tao. Kining maong simbahan nasugdan niadtong Hulyo 27, 1914 sa Santa Ana, Manila. Sumala pa niya ang Iglesia ni Cristo, mao lamang ang simbahan nga gitukod ni Jesus. Apan sila nga mga sakop niining maong simbahan, dili motuo nga si Jesus mausab ang Ginoo. Kung ikaw sakop sa Members Church of God International, dating daan, ang nagtukod niini mao si Eliseo Soriano. Gani sakop sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, halige at buhay ng katotohanan. Nagipanguluhan ni Nicolas Perez. Human sa kamatayon ni Perez ni atong 1975, si Levita Gugulan, usa ka babae ng ministro sa simbahan, mao'y mipuli sa pwesto ni Perez. Apan si Soriano misupak sa otoridad ni Gugulan. Niadtong Pebrero 21, 1976, si Soriano kauban sa 16 ka mga sakop mibiya sa maong simbahan ug naghimo og laing organisasyon ug ilang gitawag og mga kaanib Iglesia ng Dios kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, o Members Church of God in Christ Jesus, pillar and support of truth in the Philippine nation. Ug niadtong Abril 20, 1980, ang bagong simbahan na rehistro. Kung ikaw sakop sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name incorporated, ang nagtukod nini mao si Apollo C. Quiboloy.
Siya miangkon nga mao ang appointed Son of God ug nagsugod kini niadtong September 1, 1985. Si Apollo Kibuloy miangkon nga mao ang gitudlo nga anak sa Ginoo aron maoy mohukom sa katawhan. Kini sukwahi sa Buhat, Kapitulo 17, versikulo 31. Ni anang maong bersikulo, ang langit nung amahan bitudlo sa iyang anak, ang nabanhaw nga si Jesus. Si Kibuloy dili mahimong anak sa amahan tungod kay wa pa man siya mabanhaw. Kung mamatay siya, makasiguro ba kita nga siya mabanhaw? Apan kung ikaw usa ka Katoliko, ang imong simbahan natukod ni adtong 33 AD sa atong Ginoo nga si Jesucristo mismo. Siya mao ang pangasawunon ni Kristo. Ug siya nagpabilin nga matinud-anon sa pagtulunan sulod na sa 2,000 ka mga katuigan. Siya mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Si Jesus nagtawag sa tanan nga mahimong sakop sa iyang tinuod nga simbahan, ang simbahang Katoliko. Buhii ang gitudlo sa tao lamang ug guniti ang gitudlo sa mga apostoles. Si Jesus nagpaabot kanimo sa Eucharistia nga gitukod sa lig-on nga baton ni San Pedro ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Pag-ampo kanunay sa atong mahal nga inahang Maria, kay siya nagtudlo kanato ngadto sa iyang balaan nga anak. Kinsa ang nagtukod sa imong simbahan? Daghan ang miangkon nga ang ilang simbahan mong bugtong o tinuod nga simbahan nagitukod ni Kristo. Apan ang kamaturan nga kining maong mga simbahan itukod sa tao lamang. Bugtong ang simbahan nga Katoliko, maura gayud ang maila nga tinuod o tinukod ni Kristo nga simbahan. Ang kaluwasan sa katawhan nagikan lamang kang Kristo. Sayon dawaton kining maong kamaturan bisan gani sa mga dili Katoliko. Kay diha sa Juan 14:6 nag-ingon, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Samtang diha sa Lucas 13:3 nag-ingon, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o bubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. O diha sa Juan 6:54 nag-ingon, ang mukaon sa akong unod o minom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko sila sa katapusan ato. Dini atong masabtan nga kining atong gisgutan, dunay kalabigitan sa pagbunyag, pagkumpisal ug sa Eucharistia. Busa ang primary rule sa simbahang Katoliko na hulagway usab dinhi. Kay ang atong simbahan mo lamang ang naghimo nini maong mga sakramento. Labaw sa tanan, ang simbahang Katoliko mo lamang ang adunay apostolic succession. Ang apostolic succession mo ang linya sa mga obispo na nagsugod gayud ngadto sa mga apostoles. Ang mga katuyuan ini mo ang pagpreserba sa doktrina nga ana sa Biblia aron pagsiguro nga mapasa kini ngadto sa uban. Sa 2 Timoteo 2:2 nag-ingon, itudlo sa mga tao nga imong kasaligan ang imong hinunggan nga akong giwali. Tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo sab
ila ngadto sa man. Maigsoon, nasulti ko naman ang tanan nga kung isusulti, busa, hala, na may mga numero din na subos. Sugding na ninyo pagpadangat, aron usab among matubag tayo. Kaya salamat. Shalom. Welcome to CCLEX, the future of toll bridges, where safety, convenience, and cutting-edge technology come together seamlessly. Cebu-Cordova Link Expressway is your state-of-the-art modern toll bridge, a true marvel of engineering, where its towering beauty meets functionality, redefining your travel experience. This 8.9-kilometer expressway boasts a host of remarkable and sophisticated features, pioneering inclusivity in expressways in the country. Our commitment to quality is unwavering. The road surface of our toll bridge is engineered to perfection, providing a smooth and comfortable driving experience. Raises the bar of the lifestyle of people around us. Experience the future of toll bridges with us. Safety, convenience, and exceptional quality await you. CCLEX, your bridge to a better tomorrow. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maing hapon ka na itong tanan. Laing Lunes na usab ang itong panag-uban karon ug usa ka oras og tunga ang paghigmata na itong pag-asawaan karong hapuna. Pasaylo ang mga igsuon na ako may nisugod nini kay si Tatay together with our beloved Nanay Dayan o ang atong evangelization team ana karon sa Hong Kong doing their thing, pag-conduct og mga seminars o paki-meeting sa ato ang mga kaigsuunan na OFWs dito sa Hong Kong. And I'm sure that they are also monitoring us now. Tay, Nanay, and to all of you in Hong Kong, we hope and pray that you have had a pleasant time there in Hong Kong. So kami lang doon si Sister Shirley. Hello! Kumusta? Atong mga suki din sa atong tulumanon. Paghigmata. Hinaot nga mata kaayo ta karong mga gutlua. Andam na ng inyong kape. O pagasawan nato kining atong interesting yung kaayo nga topic. Bisan gani karon daghan pagyapon ang naglibog. Unsa bagyod? Hain bagyod ang tinuray nga simbahan. Pero sa dili pa, atong tukion karong adlaw, Brad, kay
nindot sad kaayo karon ang fiesta nga atong gi-celebrate karong Pitsaha. Amen. Today is the feast day of Saint Blaise, San Blas, nga maoy patron sa mga tutunlan. Unya, nagkinahanglan yung kay ko ni San Blas, ayo kay kong nilinya karong buntag, kay murag duha na ni Kalunis nga ni kagar ang tutunlan. Mao na nga nangaliyupo ta ni San Blas nga ang atong tingog maulian, no? Ang tutunlan importante kayo kay pinaagi sa tutunlan muguwa ang mga pulong, unya dinha sa mga pulong maliwat yun ta sa atong magbubuhat, no? Through the word is made flesh, and so the word is very important because through the word we also proclaim the gospel. So pasalamat ta sa intercession ni San Blas. Kini si San Blas is also a physician, Brad Alan. Yes. And also a bishop. So ang atong tutunlan ato ginigamiton sa nindot kay nga paagi, dili pagtamay o paglait sa uban, kung dili magsulti og inspirational, something that will make other people smile. Amen. And yes. Naghiskot ka mag-San Blas, Sister Cheryl. Sa ato pa, nagatuo kita sa mga santos. Yes. So maunig isubay ka nato karon sa gipakita ron nato nga topic karong hapuna, ang matuod nga simbahan. Tinuod na kay ang tinuod nga simbahan ato man sad nga gipasidunggan ang kining mga santos nga tinuuray gyud nagnunot, very obedient to the statutes of the Lord. Unya kinisang mga santos nga maingon nato nga nahug og sumbanan natong tanan. Yes. Pareha ning atong gipaabot karon nga mahimong santos si Teofilo, atong obispo Teofilo Kamumot, nga makita gid nato ang iyang panig-ingnan dinha sa iyang self-abnegation, ang iyang paghikaw sa iyang kaugalingon nga mga gusto ka tingali sa kinabuhi, pero gipalabi ang uban, iprinda na lang, ihatag na lang ang iyang singsing kay adto iprinda sa uban para lang makatabang siya. Unya kanang mangawat, di lang niya paambakon sa bintana. Iyan na lang inon, agi diri aron di ka mapiang. Ang mga santos nato nahimong panag-ingnan nato sa atong pagtuo og sa pagkamasunuron sa mga pagtulunan sa simbahan. Yes. Mao na nga ato na ma-connect dito ron sa ato ang topic karon, kinsa man gyud ay ang matuod nga simbahan. Unya maingon man na sila nga dili mo ang tinuray nga simbahan. Kay ngano nagpractice mo idolatry. Ngano magpahid-pahid man mo anang Santo Niño. Ngano magpahid-pahid man mo anang kahoy nga santos. Sige Brad, ngano kanang daw? Kanang mga isyuha nang gawas na lang na agig pagsaway sa simbahang Katoliko, ato na lang ning idiretso na simbahang Katoliko ang punteriya nila niya na sa mga pagsaway. Pero ang pangutana, unahon na to pag tubag ni Sister Cheryl, nga naman nga importante mang kaayo nga mahibaw-an na to kung unsa man na iyon or kinsa man matuod na simbahan. I think klaro kayo sa ato ang introduction karong hapuna, Brad Alan, nga ang katong mga nahisgutan nga mga ingon na to lahi nga tinuhuan, tinukod yun og tao, no? And so by virtue nga dili gyud matrace gyud nato kung kinsa din o unsan tuiga natukod, dayag lang kaayo nga dili gyud si Kristo ang nagtukod niini. Yes. No? Importante kay nga i-establishar nato kana kay adto naman nato masubay gyud kung unsay mga pagtulunan nga nanggawas niya ng mga simbahan nga tinukod sa tao o dili na tinukod sa atong Ginoong Hesukristo mismo. Kay doon na may maingon man nato, doon na may kaparehas. Pero gikinahanglan gyud nato nga mahibaw-an kung unsa gyud tinuod kay mahimo man nga itipas kita sa tinuod na pasabot. Gani
kadaghanan o dili man tanan sa tong mga kaigsuonan nga anaa sa mga simbahan nga dili katoliko, kini may ilang gibasihan ang Biblia. Yeah. Apan, kung atong subayon na sab, maski ato pang i-research diha sa i-google pa na ninyo diha, diin man nagsugod ang pag-compile sa Biblia or diin man gikan ang Biblia nga atong nahibaw-an karon. Mo na ilang gibasihan nga Biblia. Angay na itong mahibaw-an ng Biblia nga igsuon na compile kini sa tuig nga late 4th century na. Late 4th century ang Biblia na compile. Apan, ang mga libro niini, labi na sa Old Testament, humana na nahimo sa dugay na kayong panahon. So, how was the Bible compiled? It was compiled by the authority of the church. The canon of the Bible was actually established or came from the Catholic Church. So, puti pasabot nga ang Biblia nga atong gitamdan karon gikan sa simbahan Katoliko. Amen. Unya, ang nakakatawanan kay ang Bible nga gi-compile sa simbahan Katoliko, mo'y gigamit aron pag-atake sa simbahan nga mao'y nag-compile niini. Mao na din ang karon ang kuan. Tinood na. Remember na ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo sa gipakita sa tong salida karon year 33 AD. That was the estimated time. Now, the church came up with the Bible in the late 4th century. Sa ato pa, nauna og himo ang Biblia kaysa paggawas sa mga protestante way in the 1520 na misugod ang protestante. Layo kaayo na. So sa pangutana na ngano man sa garan sa tumaigsoon para lang mo makaibaw mga Katoliko kay ingon dayon mo nga hoy kanang inyong Biblia ba gipun-an man ang inyong libro kaning sa protestante mo ni tinuray kaning King James version no sa 66 kanang inyo ha gipasubrahan man ang ninyo karon mangutana ko kay nauna man i-compile sa Katoliko unya year 4th century unya ni abot sila 1500 naman kinsa may nagkuha or kinsa kay nagpuno nga naana wala daan niya mga libro so pag abot nila gikuhaan nila mga igsuon so mao na nga angay na tumibaan pero mubalik ko sa akong pangutana Sister Cheryl nga anuman na importante man kaayo nga mahibal-an nato kung unsa or kinsa ang matuod nga simbahan. Nga naman, ako, muna ko, kay importante kay mahibal-an nato kung kinsa ang nagsugod sa simbahan para mahibal-an nato ang interpretasyon o mga pagtulunan kung tinuod ba o nasubay ba sa pagtulunan sa Ginoo nga iyang gitukod ang sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay kung pananglitan kanang imong simbahan karon tinukod lamang diay sa tao unya ang mga pagtulunan na sukwahi sa mga pagtulunan sa simbahan nga tinukod sa tong Ginoo asa bang kamusunod? Mao na din ha Brad Alan nga free na lang silang mo interpret nga sila ray magbuot kung unsaon nila interpret ang Biblia. So there is a very big maingon nato nga dako kay tsansa for error kay tungod nga ang katong founder mag-interpret man siya ra. Yes. Sama ni ining simbahan karon nga maingon siya Iglesia ni Kristo. Pero dili mo tuo nga si Kristo Dios. No? Asa naman na pag-iglesia ni Kristo? Unya, unsaon man sa dinato karon ang usasad ka grupo nga nidagan ra ba ni ang founder og senador. Can you imagine? Dili lang kay mudagan pag-senador kung dili naaron siya sa prisuhan. So how do we
Unya, daghan ra pagitad sad kaayo in taon ang ituo ani niya. Even up to now, no? So mga igsoon, importante, dili man sa, Pero ang ilang pagtuo, Brad, he is now being persecuted. so dili man sa pagtamay sa uban at mga kaubanang Kristohanon, kana nagtuo ganin ni Kristo isip Dios, dili man sa pagtamay ninyo, kundili, pagpasabot lamang kung unsay baruganan sa simbahang Katoliko. Unya, gusto sa nato ipasupot kung unsa man yung mga pagtulunan sa matuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Mga igsoon, kini mga simbahan nga ni nang gawas so niining mga katuigan nagkalain-lain ng katarungan kay ang katawanan manggod ni ana sila mismo among themselves dili gay magkasinabot kung unsay tinuod nga pagtulunan. That's true. Magkasumpaki pagani sila sa pagtulunan. So unsa man gyoy tinuod di ay nganong angay man tong may balaan kung unsay tinuod nga simbahan. Angay na tong mapunting kung kinsay tinuod kay adto man nato makuha ang tinuod nga mapagtulunan sa tong Ginoo. Pero dinhi Importante sa yan. Oasis of Love community, murag ubay-ubay na gyud ang mga pastor nga na-converted through the community. I think we have more than 100. 30. More than 130. Yes. Not including the non-pastors. Yes. Unya, daghan sad ang mga pastors nga na-converted na, nga sa dihang muhatag sila testimony, sometimes maglisod sila o convert. Even if nakahibaw na sila, nga kinigyod mao ang tinuod, pero ila na lang sustinian ang ila, asa sila nahimutang nga tinuhuan, ngayon na to. Kay tungod sa lingin nga katarungan. Because these groups are, I think, getting aid from abroad or getting the collection from the people nga nagsunod nila. So, kini nindot og dunay pastor nga converted pastor nga makatawag nato karon, no, who will really testify that this is true what we are saying. Yeah. And lisod man kayong magtudlo-tudlo ta ba kada ganing sa may kanang manulisok ta. Yeah. Lisod man kayo ng buhaton. Pero ang gusto lang itong ipasupot kaninyo nga igsoon kung unsa may mong gituhuan karon, gikinahanglan nga imo lang subayon kung kinsa may nagtukod niya na imong pagtuo karon kanang simbahan nga imong gisakpan karon, kinsa may nagtukod niya na. In the same way nga kung manrabaho ka, kinahanglan nimong may balaan, kinsa may akong amo, kinsa may akong mga kaubanan dinhi. Kung doon na kay pamilya, dili gyud na may tabo nga di ka makaila kung kinsay mong amahan o imong inahan. Gani, kadtong mga tao nga nagdako, nga was lang makaila sila mong ginikanan kay gipaampon ng sasalain, mangita manggay na sila silang kagikan. Mauusab kita unta kay ang kining ato ang gipambasa sa Biblia, gipanggamit sa mga dili Katoliko, bato kanato. Makatawanan kay sa tanan, kay ngano man, kinilang usad nagpabatuod kung unsa kita kahuyang sa nahibal-an nato may tungod sa tuang kaugalingong Biblia. Kay kung ablihan na ta sa uban, mutuon na minutan nila. Tungod kay kitang mga Katoliko, kuwangan og tuon. Yes. We lack the study, kinahanglan ta mag-study sa kaugalingon nato mga pulong because it is in Joshua 1:8. Palihog ra kog ablibrad, Joshua 1:8. Kaya kitang mga Katoliko ni palyar kita diring dapita. In Joshua 1:8, it tells us to study the word day and night. Joshua, in the first book. Study the word day and night. Kinahanglan magtuon sa pulong adlaw o gabi. O kinahanglan nga sundon sa unsay naa ni ining
niining niya sa pulong. Dili kay muralagwa, lugak kaayo, wala gyoy talagsaon ra kaayo sa mga Katoliko. Katong yung nangandoy nga nagtinguha gyud nga mapaladman pa ang pagtuo, mao gyud to ang naningkamot nga magbasa gyud og Biblia. Last month, that was Bible month, gi-encourage ta, gidasig tas mga kaparian nga magtuon sa Biblia. There are many Bible studies going on. Unya, naasay Bible study online. Available ang pagtuon sa Biblia. Mao na nga kitang mga Katoliko maningkamot sadta kay aron dili ta balihon aning mga laig tinuhuan nga kita may source ni ining pulong sa Dios unya unayon ra ta og pangutana niya di na ta katubag tuon kay wa tay basa-basa sa pulong sa Dios. Joshua 1:8. Ako'y pangita, Brad. Naglisod ko sa kumantipara. Joshua 1:8. Anyway, ang tuyog tumong nato karon mga igsoon, pag-establisar kung kinsa gitinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay daghan kay sa tumong kaigsuonan. As a matter of fact, karong mga panahona as of year 2000, doon na mga 40,000 ka mga lain-laing denominasyon ng mga Kristohanon. So kaning 40,000, matag-usan ini, mag-ingon sad nga kita, ako may tinuod, kini may tinuod, simbahan. Sa iyo kag 40,000 ka simbahan nga ningon sila'y tinuod, balik ta dito sa imo. Sige. Ingon diri sa Joshua 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Ang basahon sa balaod. Ayaw gayud kalimti. Nya, na may mga Katoliko nga dunay Biblia pero giagupop ba? Di preha aning dinha sa lain nga tinuan nga gisipitan sli og ilok kada Domingo, no? Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw og gabii og pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat ni ini og magmauswagon ka. Sa tanan nga nahisulat ni ini, dili sa uban, kundi sa tanan. So walay pagpili sa tanang nahisulat ni ini. Unya kinahanglan tun-an mo kini. Mao ni nga importante gyud alang kanato nga magtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang pagtuon sa pulong sa Dios parehas ra nga nagtuon ta, nagpalawom ta sa atong kahibalo kung kinsa ang atong Dios. Amen to that. Amen. Gani, kung muari ta sa panahon ni Kristo nga atong Ginoo, mausab gyapon ang iyahang mando kanatong tanan nga mga binunyagan. Kay sa dihang mubiya na siya, ari na to mabasa sa Mateo 28:19. Ningon siya sa in English, binisay ono ni Sister Shirley, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. Teaching them, teaching one another of all that Jesus has commanded us. Sa tanan nga iyang gisugo, gimando kanato. So, kato di ay Sister shared kaganinang imuhang gisubay sa Hosea, giusab na sana ni Kristo karon, dili lamang sa karaang kasulatan, kay kato that was referring to the Torah. The book of laws sa karaang testamento. Apan sa panahon ni Kristo, usya senebiya kanato, ningon gid siya na tudloi ang katawhan sa tanan kung gitudlo kaninyo. Dili kay gitudlo, gimandlo ko kaninyo. See? So that is how encompassing the command of our Lord to study the Bible. Yes. To study Unya, His di Word. man sad kay gitudluan man gyud nga kinahanglan renewing of the mind, kinahanglan mabag-o
ang panghuna-huna. Kay ang panghuna-huna nga nabag-o, mao'y makapabag-o sa panglihok, sa atong mga panglihok-lihok. Kay ang huna-huna nga karaan, mao gyapon ang mga actions, karaan lang gyapon. Karaan nga mga kinaiya, karaan nga mga taras, habits nga mga karaan. We need the renewing of the mind, and the renewing of the mind can be renewed through reading and increasing our knowledge of God. Kay kung dili mabag-o ang atong panghuna-huna, sao na lang, Brad? Pananglitan, Sister Cheryl, naghiskot man ta og mga pagtulunan nga nagkalain-lain. Mubalik kuno ta ato isgutan ang ebanghelyo karong adlaw. Okay? Kay we talking about teachings of the church. We're talking about ang gospel rong adlaw kay maumani ang naingnan nga ang mga Sabadista dili mo kaon og baboy. Kay tungod niining maingon na to buang nani sa ato ang language, no? Dito siya sementeryo unya na bisag hiktan gug kadina ang kadina mong ligdi na lang gud unya. He would go around, roaming around sa sementeryo unya wala na gyud, everybody knows nga buang ng tao nga naas may menteryo nga wala na siyang pangisip. Dili lang buang kung dili murag kanang saniban ba? Mao gyud gisaniban gyud kay pagpangutana niyon kinsa ka or who are you, and then the answer was legions or panon. You can read that in Mark 5, chapter 5, Mark chapter 5 verses 1 to 20. So atong balikon so dire. kinsa na siya panon, kadaghan dai nila, not just one. No? Unya mao ni ang kuan dinhi ang sometimes kana bitang masaniban dili gid ta man kumpiyansa nay gisaniban kay mutakod-takod yun na. Tinuod. And I've seen that myself. I've seen it. So, sige Brad. Ang ato ang naghiskot mo tag pagtulunan. So atong ebanghelyo karon ikuha gikan sa libro ang ebanghelyo sumala ni San Marcos sa kapitulo 5. Pero atong laktoron sa pagbasa niadtong bahina nga sa diyang nakatagbo na ni Jesus ang katong tao nga gisaniban nga nagdugay na kay nagpuyo diya sa menteryo nga gikahadlukan sa mga katawhan. Gipangutana sa Jesus, unsay imong ngalan? Siya mitubag. Panon. Tungod kay daghan kami. Hala ka, usa ka tao. Apan, ang anaasod kaniya, panon. Unya, mipadayon siyag sulti. O nagsigi siyag hangyo kang Jesus na dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayuna, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus. Kaimsa, daotang espiritu mihangyo kang Jesus. Unya, mingon sila, padtua kami ni anang mga baboy o pasudla kami kanila. O, unsay nitabo, o iyang gitugutan sila. Gitugutan ni Jesus ang mga daotang espiritu. Iyang gitugutan. Migula sa tao ang mga daotang espiritu o misulod sa mga baboy o atibuok panon sa mga baboy ng mga 2,000 nanagan, padulhog o nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw o nangalumos. Tanawa ha, ang daotang espiritu nihangyo kang Jesus o gitugutan ni Jesus. Kung ang daotang espiritu makahangyo rin sa Ginoo, unsa nakata? Di ba? Karon, akong padayonon kay nindot kay ni interesting kay ni sis.
ang kining kining naisulat diri sa ebanghelyo. Niadtong higayuna, ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan o ilang gisugilon ang hitabo ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa lungsod o sa kaumahan. Unya, nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus o dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya o gibalikan na siya sa maayong pangisip o nangahadlok sila. Di man maminawag yun yung pagtayo. Nanghadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao, nagiyawaan o sa mga baboy nga nga nanugilon ni ini sa uban, gihangyo nila si Jesus nga mupahawa sa ilang dapit. Sis, nanaslay nakita nga milagro. Nanaslay nakita nga papahawa sa Ginoo. Apan, usa ko mo padayon, ako ning tubagon. Kay si tatay nanawag. Hello, tay! Hello, tay! Si Tatay Dodong, anak karon diri sa cellphone, nanawag gikan sa Hong Kong. Si Sister Shirley, tay. Hi, hello, tatay. Unya, amo rong gisgutan tay kung unsa gyoy matuod nga simbahan. And I'm sure nag-monitor ka karon sa imong cellphone. So, unfortunately, dili anda mga tong technical people diri tay pag patch untam nito ng phone patch ka ba, no? So salamat kay tay ka ni bisan tuod og wala diri si tatay ayang presensya apan nakig-uban lang yapon siya kanato mga igsuon. Yes. Pinaagi sa cellphone. October 1, mato pa ni tatay, ma-enthrone na ang ato ang Santo Niño diya sa Hong Kong, tay. Praise God. Maghimo na og shrine diri sa Hong Kong. Shrine, Wow. Santo Niño Shrine. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkaanindot. So, kumusta man di ang seminar nato, tay? Duha ka adlaw ang seminar. Oo. Praise God. October 1. Yes, okay. Oh, that's another celebration man diya sa Hong Kong. Praise. Taiwan. Wow. So this is going to be an expansion internationally. So man na imong gisulti tay nga dili lang sa aquarium kundi adto na gyud sa laod. Adto na sa ocean. Praise. First Wednesday, mag-healing mass sa Analasas Mabulo, inviting all the charismatic group. Okay. Yes. Yes. Okay. Akong gipaduol tay ang ako ang cellphone dito sa tuang microphone para kanang imong gipang sulti masibya sad nato dire. So ang tuyo ni tatay nga magkayusa kita mga charismatic dire sa Cebu na during our healing mass every first Wednesday of the month magkatapok-tapok kitang tanan nga mga charismatic ari sa Mabolo Church tay. Kung dili na masud sa Mabolo Church ari ta sa IEC. Oo.
para yes. So pagkanindot balita. Nga balita. Praise God. So di-appeal gid si tatay nato ta. All right. So See you soon, Tay. See you We soon, miss Tay. you. Nanguha ko sa imong Biblia tay dito sa opisina tay kay gipablihan na namo sa security guard kay binisaya ba? Ito yung binisaya. Mo among gitamdan karon. Unya, we missed you dire kay nindot unta kay stand kay this is more of an apologetics kay ang atong gisgutan karon nga topic unsa may tinuod nga simbahan. Kinsa may tinuod nga simbahan. Ang tinuod na simbahan yun, actually, katong dunay unod. Dunay unod. Kang way unod, dili tinuod. I think what Tatay means is the Eucharist. The presence of the Eucharist. Oo. Yes. Yes. Manay unod nila. Yes. Bispit man. Skiplakis. Skiplakis. Oh, so nindot kay tanan exciting unta kibaw ko nga kining tapika paborito kay ni tatay. Yes. Unta. Yeah. It just happened na waron siya dire ito sa Hong Kong morning wa gyud sa kaantos nanawag gyud. So, yun ani ni siya may sige tay. Oh, so yun yes. Yes, tay. Oo. Yes, tay. Oh, sure. So, nata dire karon. So, Sister Shirley, pasalamat sa tanan na nabalikan na siya tingog. Yes. Ako, medyo wala pa dyan, pero sige lang, padayon lang gyapon ta. Oh. So, naayo na yung sound system. Yes, tay. San Blas ron, tay. Oh, San Blas maron tay. St. Blaise. Fiesta maron St. Blaise. So, nabalik na ba? Nabalik-balik ka na. Ayo-ayo mo din ha, tay. Unya, see you tomorrow. Ayo-ayo mo din ha, tay. Unya, see you tomorrow. Our hugs to everybody. Yes. Okay. Yes. Yes. Di pa man natin mo uli. Okay. Try to invite, ipa-disseminate yun. Aron makatilaw sa sila. No? Yes. Yes, tay. Father Jude. Usa man? LRJ. Lain ra jud. Maayo jud tayo nga imong giilisan ang nga ni Father Jude. Kay kung ato nang binisayon, murag Lahi ra Jude. Lahi ra jud. Pare man jud. Mo lagi na ay lag binisay Ay lag binisay jud. So, magpaabot ta mga igsoon ang atong ang gi-announce si tatay nga karong umaabot nga Miyerkules. Duha ka adlaw gikan karon. February 5. Ato sa Mabolo Church will be our healing mass. Gidapit nato ang tanan nga mga kaigsunan nato, ma-oasis ka man o dili, adto ta magtapok alas 7 sa gabi sa St. Joseph Parish sa Mabolo Church, no? St. Joseph. Kay adto na to ipahigayon nito ang Family Tree Healing Mass. Diin ang mo preside niini si Father Jude, atong guest priest ikan sa Zamboanga na mao ni kuyog lang tatay dito sa Hong Kong. And I tell you, this is going to be something different. Father Jude nagsabot mi diri ni Father ni Brother B. Solidarity kada first Wednesday mo na. Okay. Yes. Mabolo Church. Yes. Yes. So, ato sa silang dapiton tayo nga ilang ma-experience, masinati nila ang misa nga
ipahigayon ni Father Jude. Nindot sa kastanan, kay we have so many talents, we have so many treasures inside the church nga gikinahanglan sa nato masinati kini. So atong dapiton ang tanan. No? Amen. Yes. Okay. Praise God. Hallelujah. Tugnaw kayo diya kay Grabe. Oh, ay, hello, Nay. Hello, Nay. Praise God. Yeah. Hi, Nay. Really. Welcome to Paghigmata, our beautiful nanay. Praise the Lord. So, magkita-kita taday, ugma, pag-abot ninyo. Yes. Oo, pon. Yes. Pwede na medyo may sige yung pira na invite everybody. Yes, Tay. It will not be only Wednesdays only, every first Wednesday na to. Yes. 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 So, we are opening the doors to everybody, to all of the communities, to join our Family Tree Healing Mass. Karong February 5, 2025, diha sa Mabolo Church. Yes. Okay. Sige, Tay. Okay, Tay. Thank you. Bye-bye, Tay. Bye-bye, Nay. Thank you. Thank you kayo sa iyong pagtawag. Okay, bye-bye. So mga higala, di na to si Piaton. Kay nindot di ay kaayo karon ang this is going to be a gathering of all charismatic communities diri sa atong first Wednesday healing mass. Pagahimuon nato karong of course karong Wednesday. 7 o'clock in the evening diri sa atong St. Joseph Mabolo Church. So di malimot. Doon na lang tayo hangyo nga ang atong mga kaigsunang babae as much as possible kung makadatag buronda nga puti, veil, makasanina pulong puti. Unya magsinina sa ta all white. Kay para ni ato yung himuon nato nga solemn kayo nga atong pagsaulog sa atong Santos nga Misa. Amen. Kay katuyuan ni Santos nga Misa nato. This is for the family. This is a family tree healing mass. Meaning to say, it is during this mass and we ask the Lord to cut the bandages inside our families. Kani-ganing mga tunglo, kaning mga naggunit ka nato nga mga di nato masabtan, nga mga nagpugong sa to ang pag-asenso sa kinabuhi, sa tong pamilya, mga igsuon. Muna akong sulti ka ganina, nga kung ang gautang espiritu nakahangyo man sa tong Ginoo, unsa naka kita? Pwede yung kayo mohangyo. All it takes is to believe. And to have all it faith. takes is humility to acknowledge Yes. no nga siya gyud ang magbubuhat, ang magbubuot, siya gyud ang tinubdan sa atong kinabuhi, sa atong gininhawa. Unya dili maglangay kay ang oras dili palayo pa. Kay ang oras nato hinuwaman ra. Bitaw. Kay panawa ra gud ito yung mga ingon humility ba? In all humility mohangyo tas Ginoo. Ang yawa man gani mismo nagpaubos nga ayaw lang taon may papawa adri kung papawaon mi ato lapit sa baboy. Unya imong pagtan-aw Brad ang katong baboy nakaon pa to paghuman nangalumos man sis kay ngadto man dito sa lanaw kay kung dinhi pa to sa Pilipinas ron ug nitabo to sa Pilipinas kanang double dead. But then, considering nga gisudlan og mga demonyo, unsa kay reaction sa mga baboy? Mauna diha. Nagkasalimuan ang mga baboy. Imagine nga nangambak man. Kay kung mga baboy pa to nga wa sa nibi og mga panon sa mga demonyo, dito mga mbak. Mga buutan kay ito moingon nato. Maod, di ba sis? Sa mga pagtulunan nato, talking about teachings of the church ba? Doon ay mga grupo gani nga dili mga unog karne sa baboy? Yes. And the reason is tungod lagi aning istorya ha nga nisud ang panon sa demonyo dito sa mga baboy. Nya mao na nga di na gid sila mga unog baboy. Oo. Pero kung atong
Pero Basahon. America's New Testament, dili naman ang makahugaw ang imong kaunon. Ang makahugaw ang mangguwa sa imong mga baba, mangguwa sa imong mga ngabil, kay ang mangguwa sa imong mga ngabil, nagagikan man sa imong kasing-kasing. So, ang atong kasing-kasing nga puno sa hugaw, makapangyaw-yaw o mga pulong, makapagguwa o mga pulong nga dili maayo. Diba? But, there is no longer any food nga gi-consider na ang tanan pagkaon nga limpyo. Ang musud sa baba, limpyo. Ang muguwa noon mo'y bantayanan kay maunay hugaw. Og ato ning hugaw mabasa, ang mangguwa. ato ning mabasa sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo 15. Akong basahon. Atong atrasan diri sa 14. Kay si Pedro ani giistoryahan sa Ginoo, dunay gisulti ang Ginoo dito kang Pedro sa pag-ihaw og kaon. Gipakita siya talan-awon nga gipakita ni Pedro ang mga talan-awon sa mga mananap o giingnan siya sa Ginoo. Hala Pedro, pag-ihaw og kaon. Apan si Pedro mitubag, versikulo 14. Dili ko Ginoo. Dili ko. Kay wala pa ako makataon og bisan unsa nga giilang hugaw. Uy, ang gipakita din niya nga mga hayop, mao to'y giilang nga mga hayop nga hugaw sa mga Israelitas ug dili ipakaon. Ang tingog mingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Naitabo kini sa makatulo ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon ug nga iyang nakita. Niya nang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio human makapangutana hain ang balay ni Simon dito na sa tubangan sa ganghaan. Isangpit sila sa pangutana o nang abot din niya. Okay. Ang sitwasyon ni Munayni. Gisugo si Pedro sa Ginoo na pagtuon dito kang Cornelio. Kay ngano man, nag-ampo man ni si Cornelio. Nag-ampo man ni siya, tumutuo naman ni sila ni Kristo. Pero wasla masayod kuwang panginapagtumotong gisugo si Pedro sa Ginoo pag-adto dito. Nibalibad si Pedro. Dili koy. Kay gipakita siya talan-awon ba nga katong mga talan-awon sa mga mananap nga iyang ipaihaw para kaon. Mo to ningon siya nga pag-ihaw o kaon. Balibad si Pedro kay mahugaw man to sa pag-ubos sa pagtulunan sa mga Hudyo. Under the teachings of the Jews, those were bawal, gidili. Pero giingnan siya sa Ginoo, kana ayaw isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Kaya ang sa tinuod lang, ang makahugaw sa tao dili man ang iyang gikaon ang musud sa iyang lawas kundi kadtong mugawas gikan sa iyang lawas. Ang muguwa sa iyang mga ngabil. Pero Brad, mangutana ko nimo. Ngano man nga nakakita naman sila itong buang nga natarong nya nabutan na wala na niya ang demonyo. Ngano man nga ang mga tao nga nakasaksi ni adto nangahadlok man og ila man noong gipalakaw si Jesus. Gibugaw. Ngano man mauna makapamalandong kasis. Aduna baka sa atong katawhan sad karon nga atong ipangsangyawan sa maayong balita sa atong Ginoo apan gisalikway lang gyapon kini wa gyapon dawata. Dili ba kita nahisama niini? Ako Brad,
kining mga tawhana ay ibutang nato karon usa ka lechon 10,000. 2,000 ka tag 10,000 pila na kababoy. Unya ang kining 2,000 ka baboy nga balig 10,000 lang ha, ato lang itag 10,000 kay ang baboy ron maabot mag 14 ang usa kay nasal. Ni ambak sa pangpang og nangalumos dito sa lanaw. 4 milyones. Imagine na. So in a way it was a loss economically. Mo na miingon sila nga hawa diri Jesus kay imong gikuan. So ato pa sa ilang pagbugaw din sa Ginoo nato, ilang gipalabi ang ilahang kitaon. Gipalabi nila. Although nakakita sila sa milagro, kay di ka kadako atong milagro nga ang buang mobugto og kadina unya malumping lang ug unsa ilang ihigot niya sa katong buang karon nakalingkawas ng buang unya nabutan ng buang nalimpyo na niya murag natarong ng paminsa tungod kay wala nato ang mga panon nga nisanib niya. Unya unsa ilahang gibuhat o unsa ilang reaction? Ha? Na kuan sila, na astonished sila kayo, na nangha sila. It was a call for a change of heart. Yes. Sitwasyon diin pag-awhag sa katawhan unta nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Apan ang ilang reaksyon mao hinuon ang pagbatok niini. Mao hinuon ang pagsalikway niini. Igsuon. Murag ang ila bang gibati brad hawa lang diri kay dako kay among alkansi. No? And I think ato sad ning ibutang bitaw sa yano nga panghuna-huna karon sa unsay niya karon moingon gyud nga di lang ko mosimba karon kay og sirad-an ako akong tindahan murag maalkansi ko sa akong kita karong adlaw kay Domingo daghan rong mangumpra di ko maniras kong tindahan unya ra ko mosimba di lang sa umsimba rong Domingo maora nang istorya brad maora nang istorya tinuod karon manggani kanang pag-adto nila ni tatay nila ni nanay dito sa Hong Kong together with our teams. So gigahinan gyud nila panahon in town nga mubiya dire sa Cebu, mubiya dire sa trabahoon, mubiya dire sa negosyo. Giantos ang katugnaw. Giantos ang katugnaw. Kuray mo din ano. O giantos ang katugnaw para lang pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. Yes. Hinaut unta ang ato ang pag-ampo usab nga tanan nga naadya sa Hong Kong nakapahimos niini og walay ni sa likway niini. Og daghang panon ang nangalagpot pero spiritually nangalagpot og nangambak sa bungaw og nangaano dito sa lanaw sa kangit-ngit og pasagda nato sila at asa to sila punta. Ang katong mga espiritu. Ang katong mga espiritu pero ang nanambong na bag-o og nakabaton na og kahayag. Yes, di ba? Congratulations sa ato mga bag-ong graduates sa 2-day WJS diya sa Hong Kong. So congratulations ninyong tanan. Unya congratulations sa atong mga kaigsuunan sa atong Hong Kong chapter for hosting silang tatay ug nanay ug atong team din ha sa evangelization sa successful nga hosting sa WJS. So congratulations natang tanan. Congratulations sa nang graduate nga karon duna nay bag-ong kahayag ug nahimo ng missionaries of Jesus dinha sa Hong Kong. Our missionaries of faith. Amen. Oo. So di ta malimot kay nindot kay itong gipahibaw ni tatay karon lang, no? February 5, first Wednesday of the month is our healing mass with a guest priest, si Father Jude. All the way from Hong Kong and then going back to Zamboanga ato ning i-welcome si Father Jude karong Wednesday. Nindot kay nahitabo kay
atong gisugdan sa paghiusa sa mga charismatic communities diri sa Cebu. Yes. It's a very good move, no? Unya, nindot kayo kay February is a love month, no? Buwan sa gugma. So, maghiusa ta diya sa gugma karong Miyerkules. Unya, ato sa dayang ipahibaw nga karong February 20, 21, 22 is our first WJS, 3-day WJS, paghimuon diha sa Ecotec. So, katong gusto nga musalmot niini, pagkuha na og registration form, kay dali kaya ning mahurot ang registration form. So, the seats are limited. Get your seat right away, reserve your seat, and lahi na ang registration kung walk-in lang ka kaysa early registrant ka. So, get your registration form right away and register sa atong 3-day WJS. This is going to be batch 87. Whoa! Batch 87, Oasis of Love, Walking with Jesus Seminar. Yes. So, excited ta? Pila naman lang ni kaadlaw, no? Murag 20 days na lang. Yes. 20 days na lang. Mga tulo ka simana na lang ang atong gipaabot. Mauna sad ang atong first 3 days WJS. Dinhi lamang sa atong paghahimuon din sa Oasis of Love community. No? Amen to that. Amen to that. So, what better way to celebrate the love month of February? No? Nindot kayo sa tanan. So, to those who are watching, ato dang shout out ni Sister Pasita Seno, atong suki din na sa Lapu-Lapu City. Yeah. Ato sang i-shout out si Sister Elizabeth Patalinghog. Praise God. Ato sang shout out ni Brad Doc Nat Camacho, ato yun ang suki din ha. Hello, yes. Ang pamilya nila ni Brother Jess, Sister Tess, o Sister Susie. Hello ninyo Hello din ang to you all. Oh, yes. Unya, to all our viewers sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Yes. Si my best colleagues, nagtanaw karon nato si Sister Joyce all the way from Hong Kong. Yes. Nagtanaw ron siya. Unya, naasad tay mga kaigsuunan nga ni ayuda nila dito ni tatay. Si Sister Dolores Yakub. Really? Si Sister Mary. Sister Mary. Yagonya. Sister Julie. Dito ba si Sister Julie? Yes. Tuasan. Si Kuan, Sister Banban, tuasan. Daghan din sila dito. Of course, dito ang mga naandan nga mga ginsakpan nato nga tuagid kanunay kung maghiling dito si tatay, si Sister Joanne. Sister Joanne. Ang atong singer. Ang atong direct nga si Wilnard. Yes. Direct Wilnard. Si Brad Al. Hinautong ta nga naghimo siya ditong episode. Si Brad Francis Alfabete. Yes. Og ang di na ko ma-mention ang tanan, no? But hello Brother to all of you. Eliseo. Tua? Oh, wow. So, enjoy mo din ha, kay mamauli na ra ba mo ugma. Pay most like a tugnaw. Yes. So, doon na pa tayo mga announcements, and I think everybody is busy preparing for the WJS that's coming up. Pero sa dili pa, Brad, atong panawagan, especially on a topic of the true church. Yes. Where can anyone with a question, whether tinuoray ang iyang simbahan or dili, would go to as reference or would go to as, go-to person kung palta naglibog, asa magyuni, tinuoray ba gini akong simbahan or dili? Dali na kayo nastanan karon, Sister Cheryl, kay dali ra kayo maka-google karon mga panahon na panigsuon. Kung ikaw nangitas ka matuuran, abli ang pultahan na mo dire sa CCTN para pagdawat sa inyong mga pangutana, para inyong mahimong duawon din mismo. Si Tatay Dodong, ako, bisag kinsa na mo, Sister Shirley, you are most welcome to come here to CCTN
and let us open the Bible and let us discuss about faith. We are open to that. We can even invite some pastors. You can even take your pastors with you to talk with us. Ang importante lang, igsoon, nga naman nga gusto itong establisar, kung kinsang simbahana na ato yung subayon, we are not condemning any of the churches because after all, we are all Christians. Oh, by the way, Brad, I'm not talking of only Christians. If you watch YouTube, grabe ang conversion sa mga Muslim sad karon. Amen. Grabe gid nagpano na niya ang mga moske, wala na hapit sud. Sa Amerika karon, sister, daghan kay mga protestante nga nag-convert into Catholicism. Yes. Sa US. Unya mag-wonder ta ngano man ang mga Muslims kay di biya lalim, Brad, in the Muslim sa pagtuo nga Muslim, dunay apostasy nga pwede nilang isuffer. And when you are an apostate, you can be killed. Right. So, kini bang pag-convert ba? Di biya lalim. Kay kung mo convert ka, di man ka sure ang imo bang cultural upbringing ba? Gidamang gud nimo. Unya kung mo balik ka, you're new to something and you're not sure of welcome. Unya to imong gisurrender ang naandan nimo nga pagtuo. But then I'm sure na ang kanang conversion nila may not be that easy, pero kunod silang nasinati na daw dili nga kabalibaran kay ang mo-manifest sagad sa mo-manifest sa ilang conversion si Jesus man mismo. Tinuod na kana gyud. So how can you say no to that? Unya kuan ba kana bang kanang love ni Jesus nga embracing ba, that love grabe encompassing, mao na nga kanang di sila kalihay ma-converted yun. Yes. And so I think the beauty of the Catholic faith, the center of it all is really the Eucharist. Jesus. The real presence of our Lord Jesus in the Holy Eucharist. Body, blood, soul, and divinity. And that is the most amazing. And this is what separates us from the other denominations. Kay wala man gyoy mopasipa sa hustiya sa laing tinuan. Dinira gid sa Katoliko sila maganahan mopasipa. I just saw kagadina lang gipakita sa kong anak na kaning frying pan gani. Frying pan. Gigunitan ang handle. Siya tanawa ra gud ni di. Inko handle. What's so special with that? Siya di tanawa tutuki gud. So akong gi-enlarge. It was the crucified Christ. Made as a handle sa frying pan. Yes! Ingon ana na ang panahon karon. Manimbaw ti imong balahibo. And I think we really are seeing signs, really tangible signs of the end times. I think the Gospel of John the Baptist continues up to the moment, good, and even so more at the moment that people repent, and repent. It is the message of Fatima. The very message of Fatima na sa dili madugay moabot na gyud ang kabangis sa silot sa Dios sa katawhan kung dili pa kita mag-usab. Apan igsoon dili man sa pagpanghadlok kung dili pagpreparar natong kadaghanan. Amen. This is to prepare us, not to scare us, but to prepare us. Because whether we like it or not, kitang tanan mga matay, mabot ka nato ang atong katapusan sa kinabuhi. Ang panapangutana, andam ka na ba na matubang sa imuhang katapusan? Yes. And if you are not, asa man padulong kita, uman sa itong kamatayon,
sa atong lawas din sa kalibutan. Amen. Mga igsoon, nining bahina, nabot na mo yun ang atong oras, dili na mo yun nato ni ma-extend pa. Ang ato lang panghinapos na mensahe ka natong tanan. Siguro ha, nang imuhang simbahan karon nga gisubay, imong nailhan sa sakto. Subaya igsoon, dili man kay sa pagpangdaot sa uban, dili man sa pagtamay sa uban, apan gikinahanglan na atong subayon kinsa man jud ang atong gisunod. Ang ato bang simbahan lamang o ang atong Diyos? And if you are Catholic and you're leaving your faith, make sure you know your faith first before jumping off the fence. Amen. If you're Catholic, remember always that in the Holy Mass, there is the real presence of our Lord Jesus Christ, body, blood, soul, and divinity. And this is what you do not find in all other Christian denominations. So maigsoon, Sister Sher, kung doon na kay closing remarks? O mag-pray pa ka. Yeah. Sige. So, atong auhagon, atong dapiton, atong maigsoon sa pag-apil sa atong pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Langito na mga maran, kami na nalilupit mo. Ipadalangin ng Espiritu Santo sa tanan na mong mga pagtotoo sa simbahan. Lord, bless each and every one of us, faithful to your church, faithful to your commands. Bless each and every one of us viewing now our program Paghigmata. Tagai sila sa kaayuhan, sa panguna-una. Tagai sila, Ginoo, sa kalinaw, sa pagtuo, sa pagtuo diya sa imong simbahan nagabilin dinhi kadamo. Hinauton ta nga pinaagi niini amo usab nga matapok ang imong katawhan dinisod sa imong simbahan. Pinaagi sa Espiritu Santo, sa gahom sa Espiritu Santo nga makahiusa kami sa usa lamang kasimbahan. Gamita kami imong isip imong mga instrumento, imong mga disipulo, imong mga tinunan. Gamita kami, O Diyos. Gamita kami isip imong mga kamot, imong tiil, aron sa pag-adto sa imuhang mga anak na wala pa makaila kanimo. Kini among ihalad kanimo agig pagpasalamat sa mga grasya nga mo na dawat usab sa pagtuo diha kanimo. Lord, as we close this program, we ask you to bless each and every one of us in the staff of Paghigmata. Bless Tatay Dodong, Nanay Dayan, and all our brothers and sisters together now with Tatay and Nanay in Hong Kong. Bless each and every one of us, Sister Shirley, our families that we left behind. Make us, Lord, your disciples. Make us your instruments of love and of healing to all our brothers and sisters. Amen. Bless all of us as we make the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, sa ngalan ni Tatay Dodong, sa ngalan sa
tibuok namong staff diri sa CCTN, we thank you and we look forward to be with you again next Monday, 3 o'clock. So have a blessed week ahead. God bless you. Salamat sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Magkita-kita ta pag-usab sa sunod Lunes alas 3 ngadto sa alas 4:30 sa hapon. See you. Shalom. God be with us. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves. Welcome to CCLEX, the future of toll bridges, where safety, convenience, and cutting-edge technology come together seamlessly.